May video ako napanood guys sa isang ina na sinunog niya yung achievements ng mga anak niya sa sobrang sama ng loob. Kasi sinabihan daw siya ng walang kwentang ina. Buong buhay niya, binigay niya doon sa mga anak niya para mabuhay ang mga ito at mabigyan ng magandang kinabukasan, para makatapos ng pag-aaral. Tapos yung sinukli ng mga anak daw, yun ang anak ipag ano daw sa nakipagrelasyon sa mga tomboy or something na parang ganun. Panoorin natin yung video na to guys. Ito yung mga picture ng mga anak ko na walang kwinta, oh. Yung sinabihan ka walang kwinta kang ina. Hindi kailangan na ibalik sa akin lahat ng hirap ko sa kanila. Ito, susunugin ko lang naman to. Dahil hindi nila ako ginusto maging nanay. Kuha ka picture ng ano doon, kuha ka ng lighter. Ito yung may mga live-in tomboy. Yung hirap ko sa kanila hanggang sa pag-abroad ko walang nangyari. Inaaral ko ngayon, sinabihan pa ako walang kwintang ina. Ito yung gagawin ko. Susunugin. Yung mga anak na walang kwinta, ako pa hinamon na lang kwintang ina. Hindi sila lumaki ng ganito tapos pumato lang sa mga tumboy. Napakahirap ako. Pakalakihin sila kahit walang ama. 6 years old pa lang ko, iniwanan ng ama nila. Lumaki sa poder ko. Yan. Ito nababagay sa kanila. Sunugin lahat ng pinaghirapan ko pagpapaaral. Ito nababagay sa mga batang walang hiya. Anak na walang utang na loob. Ito, nakikita nyo to? Ito nababagay sa inyo mga anak. Walang kwenta yung diploma nyo at award nyo. Yung mga bastos rin lang naman kayo. Hindi ko pang inayangan sinugin yan. So, yung award na to, mag-win na to. Pangyayaan yan. Sila yung nagpapasalamat, hindi nila ginusto maging nanay ako ito. Dahil itong mga anak na to, mga ambisyosa to, mga piling mayaman. Ito, mga piling mayaman to. Oh. Yan, mga bastos yan. Hindi nila ako ginusto maging nanay. Ito. Kasi yung mga kapatid nila, nasa kamay na ng iba. Nagpapakasarap. Hindi daw nila ginusto na ibalik lahat ng hirap ko sa kanila. Ito. Pinili nila yung tumboy na kinakasama. Habang nasa probinsya ako, itong sarap ko. Ito. Yan. Ito. Pakita nyo. Huwag tularan yung ganitong anak. Ginansagan na yung medal. Pero bubo. Ano? Bubo. Oh, para makita nyo. Anak na walang hiya. Kayo. Ito, ibabalik nyo sa akin. Inabando na kayo simula sa pool ng ama nyo.
Ito gagawin nyo. Yan. Dapat lang sa inyo sunugin kayo. So yun guys, sobrang masama siguro yung sinabi ng mga anak niya sa kanya. Kaya humantong siya sa pagsusunog ng mga achievements ng mga anak niya. Siguro sobrang sakit yung nararamdaman ng nanay. 'Di ba siya yung single mom siya kasi inaabandona na siya ng tatay nila noon. Tapos nanay na lang nila yung kumakayod para sa kanila. Tapos pag nakatapos ng pag-aaral, paglaki ng mga anak, gano'n na lang ang isinukli ng mga anak niya sa kanya. Siyempre masakit talaga yun, sobrang sakit. Although hindi naman mabuti susunugin mo yung achievements sa mga anak mo, kasi kahit ako hindi ko magagawin sa mga anak ko yung susunugin yung mga achievements nila, 'di ba? Kawawa naman. So tayong mga parents, magsisikap na lang tayo para mabuhay natin yung ating sarili. Ganun lang, kasi hindi lahat ng mga anak na may pagmamahal sa parents, 'di ba? So yun na lang siguro, 'di ba? Pero mali din yung sunugin yung mga achievements ng mga anak. Siyempre, sobrang mali yun. At kung hindi man sila tutulong dun sa nanay, hayaan na lang ng nanay na magsikap na lang siya. Total, parang bata-bata pa naman yung nanay eh. Magsikap na lang siya sigurong maghanap ng trabaho para mabuhay yung sarili niya. Wag na lang siyang didepende doon sa mga anak. Kasi tingin ko naman sa nanay maganda at saka medyo bata-bata pa, di ba? So yun na lang siguro, no. Kasi hindi natin mapilit yung mga anak ba kung tutulungan tayo, hindi, 'di ba? So tayo mga parents, talagang kung kaya pa natin magtrabaho lang tayo, tapos magsisave tayo para sa ating pag matanda na tayo, at least meron tayong savings. Kasi hindi lahat ng mga anak natin ay nakakatulong sa atin. So aral din to sa mga parents na dapat wag nakadepende sa anak din. Pag kaya pa magtrabaho, magsisave para pag tumanda, meron tayong kanang makut-kuot ba. So yun lang, nakakasad, no? Ang talagang buhay.